Kaya ako naman, ayoko lang sabihin na in aid of election o pasikat po ito. In aid of legislation, I've been pushing for the MIND Act yung nabanggit nyo, yung Master Plan for Infrastructure and National Development. Ito po, Ari, yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. Alam niyo na, advocacy ko yun, napagkwentuhan na natin yung railway system, yung pong airports na magpapasigla ng ekonomiya natin na kailangan natin gawin para makahabol din sa ating ASEAN neighbors. Pero ngayon na hinakaharap na rin po natin itong controversy on flood control, we will be hitting two birds with one stone na masunod naman yung dapat yung flood control master plan. Ang nangyayari, Ray, kasi sa 350 billion na budget taon-taon, lahat ng distrito, hindi mo rin masisi, gusto magkaroon ng share doon sa 350 billion budget. Alam mo, simple lang. Kung anong top 10 provinces na flood prone, dapat yung bulk nung flood management projects dapat mapunta doon. Diba? Dapat doon siguro 50% or even higher para ma-solve. Tsaka isa pa, ang malungkot, bukod sa may disconnect, Ray, 3 years na tayo naghihiring, nakikita sa Senado about flooding. Opo. Andun pa rin tayo, hindi na susolve. Paano po? Yung 350 billion na binanggit ko, hahati-hatian sa halip na mga, kung nasunod talaga yung flood control master plan, sa halip na mga floodways, spillways, mga water impounding reservoir, mga pumping stations sa Central Luzon, yan po, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Metro Manila na rin, ay siguro baka na-solve na rin yung baha. Kaya lang, kung taon-taon, paulit-ulit, paghahati-hatian sa drainage improvement, slow protection, revetment na paulit-ulit na lang, lahat na, hindi po masosolve. Kailangan sundin ang master plan. Ang sa akin po, yung pong tinutulak ko, basta po national ang proyekto, wala dapat kinalaman ang mga local at mga district offices. Kailangan tuloy-tuloy po.